Isipin mo na ikaw ay isang 25 years old. Papayag ka bang makipagpalit ng katauhan sa isang 80-year-old na bilyonaryo? Mapupunta sa bilyonaryo ang iyong edad at financial status, habang mapupunta naman sa iyo ang kanyang edad at pera. Papayag ka ba? Panigurado na ang isasagot mo ay hindi, dahil wala nang natitirang oras sa isang matandang bilyonaryo. At alam naman natin na ang oras ay isa sa mga bagay na di kayang bilhin ng pera. So kung ganito ka-valuable ang oras, bakit marami pa rin sa mga tao ang sinasayang ang kanilang oras sa mga walang kabuluhang bagay? Bakit marami sa atin na ang trato sa oras ay isang resource na hindi nauubos? Isa ka rin ba sa mga taong nanghihinayang sa oras sa tuwing hindi nagiging productive? Ang nagdidikta ng ating success at failure ay kung paano natin ginagamit ang ating oras. Kaya ang paksang tatalakayin natin ngayon ay ang 8 tips para maging productive at maiwasan ang katamaran. Number 1. I-organize ngayon ang iyong mga gagawin bukas. Ang epektibong pamamahala ng oras ay nangangailangan ng maayos na pagpaplano. Marahil ang nasa isip mo ay sayang lang ang oras sa pagpaplano, pero ang katunayan, ang dahilan kung bakit hindi ka nagiging productive ay dahil sa kawalan ng plano. Ayon nga sa kasabihan, if you fail to plan, you plan to fail. Makakatulong ang plano upang ma-organize ang iyong araw. Ito ang magbibigay sa iyo ng direksyon kung paano mo dapat gamitin ang iyong oras. Ang pagbuo ng isang plano para sa kung alin ang mga gawain na mahalaga, pagkakasunod-sunod ng mga gawain, pamamahala ng kalendaryo, mga meetings, mga plano sa proyekto at iba pa ay makakatulong sa iyo na ayusin ang takbo ng iyong araw at hindi ka maligaw. Ang pagpaplano ay ginagawa a day before para pagkagising mo kinabukasan ay nakatakda na sa utak mo ang mga gagawin mo. Ang pag-organize ngayon ng mga gagawin mo bukas ay isang simpleng habit na makakatulong sa iyo para ma-remind ka sa mga bagay na dapat mong gawin para ikaw ay maging productive. Number 2. Tandaan palagi ang 86,400 concept. Isipin mo na araw-araw, pagkagising mo sa umaga, ay may dinedeposit na pera sa iyong bank account na nagkakahalaga ng 86,400. Ang pera na ito ay hindi mo pwedeng i-transfer sa iba at ito ay mawawala sa iyo pagkatapos ng isang buong araw. Tanong, paano mo gagastusin ang pera? Bawat isa sa atin ay merong time account at ang 86,400 ay ang numero ng segundo na meron tayo sa isang araw. At kung paano mo ini-invest ang oras ang nagtatakda ng iyong success o failure sa hinaharap. Ito ay isang valuable commodity na kapag lumipas na, hindi mo na maibabalik pa. Di tulad sa pera na kapag naubos ay pwede mong kitain ulit. Ang 86,400 concept ay isang paalala na ang oras ay hindi tumitigil, kaya wag mo itong sayangin at gamitin mo ito ng tama. Dahil ang pagde-delay ng mga bagay na dapat mong gawin ngayon ay may epekto sa iyong kinabukasan, pati na din sa iyong mental health. Ayaw kasi ng utak natin ng mga unfinished task o yung tinatawag na Zeigarnik effect. Ito ang dahilan kung bakit madalas mong nare-recall ang mga task na hindi mo pa natatapos. At dahil dito, dumadami ang mga bagay na bumabagabag sa iyo at di ka din makarelax hanggat di mo ito natatapos. Number 3. Gumawa ng listahan ng mga prioridad. Isipin mo na naglalaro tayo ng isang game na kung saan ay meron akong hinandang 10 katanungan at sa bawat tamang sagot ay mananalo ka ng pera. Ang bawat tanong ay nagkakahalaga ng 1,000 pesos, habang 3 sa mga tanong ang nagkakahalaga naman ng 100,000 pesos. Meron ka lamang 10 minuto para sagutin ang lahat ng tanong. Ngayon, alin sa mga tanong ang bibigyan mo ng focus at uunahing sagutin? Paniguradong uunahin mong sagutan ang 3 high-value questions o yung nagkakahalaga ng 100,000 pesos bago ka mag-proceed sa ibang mga tanong. Dahil para sa iyo, ang mga natitirang 7 tanong ay mga bonus na lang kung masagot mo ng tama. Ganito din ang nangyayari sa buhay natin araw-araw. Sa tuwing gumigising tayo sa umaga, meron tayong 24 hours para tapusin ang mga task na dapat nating gawin. At kagaya sa laro, karamihan sa mga task na ginagawa natin ay nagkakahalaga lang ng 1,000 pesos, habang merong 2 o 3 task ang nagkakahalaga naman ng 100,000 pesos. Kagaya sa laro, kung ipapriority mo ang 3 high-value tasks sa isang araw, ay malaki ang magiging advantage mo sa buhay.
Ito ang skill na tinataglay ng mga taong successful, ang priority management. Tulad mo, hindi din nagagawa ng mga taong successful ang lahat ng kanyang task sa isang araw. Ang sekreto lang nila ay marunong silang mag-prioritize ng mga gagawin. Inuuna nila palagi na tapusin ang pinaka-importanting task at ito ang advantage nila sa karamihan. Number 4. Hatiin ang bawat gawain sa maliliit na mga bahagi. Tukuyin kung ano ang task na kailangan mong tapusin at hatiin ito sa maliliit na bahagi. Sa ganitong paraan ay maloloko mo ang iyong utak na hindi mahirap ang iyong mga gagawin, kaya sisimulan mo na itong gawin. Madalas kasi sa tuwing iniisip natin kung gaano kahirap ang isang task ay nawawalan tayo ng ganang gawin ito. Halimbawa, sa tuwing naiisip kong gumawa ng content, minsan ay nawawalan ako ng gana dahil ang naiisip ko ay ang dami ng mga gagawin ko para makabuo ng isang video. Kaya ang ginagawa ko ay hinahati-hati ko ang gagawin ko sa maliliit na bahagi. Tuwing Lunes, gumagawa ako ng script. Tuwing Martes naman ang voice recording. At tuwing Miyerkules ang editing. Nakareserba naman ang Huwebes kung meron akong unfinished task, kaya naa-upload ko ang video ng Biyernes. Sa ganitong paraan ay nagagawa kong tapusin ang aking content ng magaan at walang pressure. Pwede mo din hati-hatiin ang task sa loob ng isang araw. Mas prefer ko lang na hatiin ang paggawa ko ng video sa daily task dahil meron pa akong ibang prioridad na kailangan gawin sa isang buong araw. Number 5. Pomodoro Technique. Time management is not about time, it's about energy. In reality, di natin pwedeng i-manage ang oras dahil ito ay fix. Lahat tayo ay meron lamang 24 hours sa isang araw. Bagkus, ang pwede nating i-manage ay ang ating energy. Kailangan mong i-manage ang iyong energy para magamit mo ito sa isang buong araw. Ayaw natin na maging productive lang tayo sa umaga at pagdating ng hapon ay pagod na. At para ma-maintain ang ating energy at focus, i-apply ang Pomodoro Technique kung saan kailangan mo mag-set ng timer for 25 minutes habang nakafocus ka lang sa iisang task at walang mga distractions. Pag natapos ang 25 minutes, mag-take ka ng 5-minute break. Sa 5-minute break ay pwede kang uminom ng tubig, maglakad-lakad o kumain ng healthy snack. Uulitin mo lang ang ganitong cycle ng 3 pang beses. 4 cycles ang kailangan mong magawa bago ka mag-take ng 20-minute break. Bakit epektibo ang technique na ito? Isipin mo na nagbubuhat ka ng weights sa gym. Kung magbubuhat ka ng mabigat na barbell at dire-diretso kang magbubuhat ng walang pahinga, mapapagod ka agad at tatama rin ka ng magbuhat pa dahil binuhos mo agad ang lahat ng energy mo sa isang exercise. Ang layunin ng Pomodoro Technique ay malabanan ang procrastination, ma-maintain ang iyong energy at focus at tumaas ang iyong productivity. Pero kung nasa flow state ka, ibig sabihin ay ine-enjoy mo ang ginagawa mo sa kasalukuyan kaya ayaw mong tumigil, pwede mong ipagpaliban ang mga breaks at ituloy ang iyong ginagawa hanggang mapagdesisyonan mong mag-take ng break. Number 6. Matuto na maglagay ng mga limitasyon at tanggihan ng iba. The difference between successful people and very successful people is that very successful people say no to almost everything. Ang pagpayag mo sa isang bagay ay katumbas ng pagtanggi mo sa ibang bagay. Halimbawa, kung Lunes ngayon at ang deadline ng pag-upload ko ng video ay sa Biyernes at biglang may nag-aya sa akin na gumala at mag-party, kapag sumama ako sa party ay masisira ang schedule ko na pwedeng makadelay sa pag-upload ko ng video. Sa totoo lang, di naman talaga natin kailangan ng mas maraming oras. Ang kailangan natin ay tumanggi sa mga bagay na makakasira sa productivity natin. Dahil ang oras ang pinakamahalaga nating ari-arian at ang mahusay na pamamahala ng oras ay nangangahulugan ng pagiging komportable sa pagtanggi sa mga gawain na hindi naman mahalaga sa atin. Ang pagsasabi ng hindi sa tamang panahon ay nagliligtas sa iyo ng oras upang mag-focus sa mga mas mahalagang bagay. Matuto kung paano maglagay ng mga limitasyon para sa iyong sarili upang hindi ka mawala sa nakatakdang schedule sa iyong mga gawain. Number 7. Pareto Principle o 80-20 Rule. Tulad mo, naghahanap din ako dati ng magandang routine at estratehiya na makakatulong sa akin maging productive tuwing umaga. Halimbawa, napapansin ko na kapag maayos ang tulog ko, marami akong nagagawa kinabukasan tulad ng pagme-meditate, pag-ehersisyo,
at mas nagiging productive ako kumpara sa ibang araw na di maganda ang tulog ko. Isang activity lang ang magkaroon ng maayos na tulog, pero naaapektuhan nito ang lahat ng ginagawa ko sa isang buong araw, kaya nagiging productive ako. Ang Pareto Principle o 80-20 rule ay nagsasaad na ang 80% ng iyong outcome ay nanggagaling sa 20% ng mga bagay na iyong ginagawa. Kesa mag-focus ka sa lahat ng gawain, mag-focus ka sa mga gawain na makapagbibigay sa iyo ng malaking resulta. Tungkol ito sa pag-identify ng 20% ng iyong activities na nagbibigay sa iyo ng 80% na resulta. Ang ibang activity na hindi kasama sa 20% ay pwede mo nang pabayaan o alisin. Malaki ang impact nito sa ating productivity dahil kung gagawin mo lahat ng nasa iyong to-do list ay mababurnout ka. Pero kung gagawin mo lang ang mga gawain na nagbibigay sa iyo ng malaking resulta, di ka na na-burnout at naging productive ka pa. Number 8. Bawasan ang mga distraction. Ano mang nagdudulot sa iyo ng distraction, email, text, social media, games, ay maaari magdulot sa iyo ng pagkawala ng focus at maging sanhi ng pagbaba ng iyong productivity. Ang mga ito kasi ay nagbibigay sa atin ng dopamine na isang neurotransmitter na nagbibigay sa atin ng pleasure o motivation. Kaya naa-addict tayo sa isang gawain, kaya di natin maiwasan na ma-distract sa mga ito. Halimbawa, sa tuwing may message o notification na lumalabas sa screen ng ating phone, madalas ay tinitignan natin ito kahit may importante tayong ginagawa. Minsan pa nga, kahit wala namang messages or notification, ay tinitignan pa din natin ang ating phone dahil sa pleasure na naibibigay nito sa atin. Tulad ng kapag may nag-like sa ating post, pagbabasa ng memes, panonood ng reels, o kapag may nag-chat sa atin. Kaya sa tuwing may ginagawa akong importante, nilalagay ko ang aking phone sa kabilang kwarto para di ako madistract. Simple lang ang konsepto. Alisin ang mga distraction upang di masira ang iyong focus at makagawa ka ng mas maraming gawain. Sa summary, ito ang 8 tips para maging productive at maiwasan ang katamaran. Number 1. I-organize ngayon ang mga gagawin bukas. Number 2. Tandaan palagi ang 86,400 concept. Number 3. Gumawa ng listahan ng mga prioridad. Number 4. Hatiin ang bawat gawain sa maliit na mga bahagi. Number 5. Pomodoro Technique. Number 6. Matuto na maglagay ng mga limitasyon at tanggihan ng iba. Number 7. Pareto Principle o 80-20 Rule. Number 8. Bawasan ang mga distraction. Sa 8 tips na ating tinalakay, alin sa mga ito ang pinaka nagustuhan mo? I-comment sa baba ang iyong kasagutan. Kung nagustuhan mo ang ating lesson sa araw na ito, huwag mong kalimutang i-like at i-share ang ating video. Mag-follow at mag-subscribe ka na din sa aming social media accounts. This is Empowering Pinoy saying, if you want something you never had, you have to do something you've never done. Stay safe and stay empowered, Pinoy.